Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 45. At ang ebanghelyong ito ay ang pagdalaw ng Birheng Maria sa kanyang pininsang si Elizabeth. Siya ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Judea, sa bahay ni Zacarias, at pagdating doon ay binati niya si Elizabeth. Nang marinig na Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang nagagalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan." At sinabi pa ni Elizabeth, "Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong tinig ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka," sinabi ni Elizabeth kay Maria, "sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon." Makikita natin na si Birheng Maria, dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ang Panginoong Hesukristo. Dala-dala niya ang kaligtasan at ang mabuting balita mula sa kalangitan. Kaya nga nung dumalaw siya sa bahay ng kanyang pininsang si Elizabeth, ang dala niya ay mabuting balita. Isang nakagagalak na balita. Kaya nga, ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth ay nagtatalon sa tuwa, at ito ay si Juan Bautista. Sapagkat alam natin na si Juan Bautista ang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Kaya nga, bagamat hindi pa sila ipinapanganak, itong dalawang sanggol na ito at dalawang katauhan sa kasulatan na gagampan ng napakalaking papel sa kasaysayan ng kaligtasan ay nagkatagpo na. At hindi lamang si Juan Bautista ang maligaya, maging si Elizabeth ay napupuno ng kagalakan. Kaya nga sinabi niya, "Mapalad ako sapagkat dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon." Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ito ang nasambit ni Elizabeth. At sa talatang ito ay mauunawaan na natin ang isang napakahalagang bagay. Sa kasulatan, sa bibig ni Elizabeth, sinasambit na ang katotohanan na si Birheng Maria ay ina ng Panginoong Hesukristo, at ang Panginoong Hesukristo ay tao at Diyos, kaya si Birheng Maria ay ina ng Diyos. Ngunit ang isang mahalagang mensahe ng ebanghelyong ito para sa ating lahat, na tayong lahat, katulad ni Birheng Maria, ay maaaring dalhin sa ating katauhan, sa ating buhay ang Panginoong Hesukristo. At kung dala-dala natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, ang ibig sabihin tayo ay nagdadala rin ng mabuting balita. Kaya nga lahat ng taong maaabot ng ating presensya ay tatanggap ng kagalakan. At ito ang misyon ng mga Kristiyano: magdala ng kagalakan sa daigdig sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa panahong ito ng Adbyento, ang kagalakan na dala ng Kapaskuhan ay hindi lamang sa mga material na bagay, hindi lamang sa mga paghahanda para sa darating na dakilang kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon. Ang pinakamahalaga ay isang paghahandang espiritual. At isa lamang naman ang paraan upang magampanan o maganap natin ang paghahandang espiritual sa ating buhay at sa buhay ng iba. Ating tanggapin ang Panginoon ngayon pa lamang, at ating siyang dalhin sa ating kapwa, lalo pa nga doon sa mga nawawala na ng pag-asa, doon sa mga nasa kadiliman, yung mga taong nag-iisa, yung mga taong lumubog na sa kumunoy ng kalungkutan. Nangangailangan sila ng kagalakan ng mabuting balita. Katulad ni Birheng Maria, ito rin ay ang ating misyon. Tayo
ay magmamadaling pupunta sa mga taong nangangailangan ng liwanag ng mabuting balita na mula sa kalangitan. Kaya nga, humingi tayo ng tulong sa ating mahal na Birheng Maria, na katulad niya ay magkaroon din tayo ng lakas at espiritu na umalis sa ating mga sariling lugar kung saan tayo komportable at maglakbay upang abutin yung mga taong naghihintay sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.